Ayan, magandang araw sa lahat. Pe-present ko sa inyo ang aking tuna rice balls na ginawa. Muntik ko pang hindi ma-post to kasi busy lang. Yan. Bali, gumamit ako ng yellowfin tuna, chunks in olive oil. Ginisa ko lang ulit sa bawang, sibuyas. Tapos yung pinaka-oil niyan, yung olive oil ng aking tuna, yung canned tuna na ginamit. Yan. Ginisa ko ulit tapos hinimay ko or dinurog yung chunks tuna na yan, tuna chunks na yan, para mas pino siya at hihaluan ko siya ng leftover na rice namin. Para hindi naman sayang, 'di ba? So yan, habang ginigisa natin siyang maigi, doon din sa sarili niyang olive oil, yan nag-chop ako ng pipino. Maliit na pipino na lang yan. Tapos yan yung aming rice, nire-ready ko na. May 2 eggs din akong ginamit. Kasi lalagyan natin ng itlog yan. Bali, ayan. Ginigisa at saka ano ko siya, bali parang hinihimay-himay ko na siya unti-unti. Yan o, pinipisa-pisa ko na para maghiwalay yung tuna. At maging maliliit na lang siya na portion. Or parang sinulid. Or ayan. Nilagyan natin ng, ayan na yung egg. Tapos naglagay lang ako ng konting asin. Tapos imimix ko yung egg na yan. Oh. Hindi ko in-scramble kasi diyan ko na mismo hinalo. O yan. Para maganda yung magiging tsura ng ating egg. Egg and tuna na yan, bale. Yan. Mix lang natin hanggang sa maluto yung itlog. Malambot-lambot yan. Naglagay din tayo ng konting pepper. Para mas masarap yung medyo peppery yung ating tuna. Yan. Bali yung nahihimay-himay na siya. Ilalagay naman natin next dyan yung ating kanin. Bali yung leftover rice, nilagay yan sa ref. Tapos ngayon, ginamit na, dinurog-durog ko na at minix ko na siya doon sa ating egg and tuna. Tapos imimix lang natin ulit. Tapos ang isa pang ginamit ko dyan, naglagay ako ng rice vinegar. Yun. Parang gusto ko sana kung meron sana akong seaweeds na sheet o kaya naman yung furikake, mas masarap sana yon. Ayan na, naglagay tayo ng konting rice vinegar. Yan. Tapos minix natin yan na maigi. Ang next na ilalagay ko dyan is yung mayonnaise. O yan. Yun nga, kung may furikake tayo or yung mga crispy seaweeds, yun sanang ilalagay ko din doon para meron akong parang furikake rice, tuna rice. Yan ang gagawin ko. Or kaya yung isa, yung onigiri, tuna onigiri. Kaso wala ako nung seaweed na sheet. Kaya ganyan lang. So, yung mayonnaise na yan, imimix din natin. Kailangan mainit na mainit talaga. Tapos mamix siya na maigi para yung pantay yung lasa. Yung kumbaga naging manamis-namis na may konting asim at alat siya. Yan. Mix lang na maigi. Hanggang maging well incorporated na lahat yun. Yung nilagay nating mayonnaise at saka yung rice vinegar. Yan. Mainit na yan. Pero continuous lang ang mixing. Tapos, maglalagay tayo ng patak-patak na Knorr seasoning, liquid seasoning. Ayan pa pala yung chopped pipino muna pala ang inuna ko na ilagay para may balance ng taste din. At saka, syempre, may healthy vegetable tayo na hinalo. Yan. Tapos, imimix lang din natin. Pero papatay ko na yung apoy niyan eh. Continue lang ang pagmimix. Yan. Naglagay tayo ng konting liquid, patak-patak lang na liquid seasoning. Para lang yung, kumbaga, yung sa umami. Iba kasi pag may liquid seasoning, mas nakakadagdag siya instead of adding ibang oyster sauce. So, yung liquid seasoning mas masarap pag hinalo mo sa ganyan. Yan. Final touch na yan eh. Tapos magpo-form na tayo ng ating tuna rice balls.
Yan, pakita muna natin yan. Parang palalamigin ko ng konti yan kasi hindi ko yung mahahandle ng mainit pa galing sa kawali. So, nilipat ko yan sa isang lalagyan. Ay, dyan lang din muna. Tapos, gumawa ako ng, wala akong gloves. Ang ginamit ko, yung plastic labo. Para yun yung panghulma ko ng bilog. Yan. Bali, naglagay ako ng final touch ng mayonnaise. Kasi parang bitin pa ako sa lasa ng mayonnaise nun. Naglagay lang ako ng mga patak-patak na mayonnaise dyan. Tapos imimix ko lang ulit yan. Pero nakapatay na yung apoy niyan. Ready na ako para sa paggawa ng rice balls. Yan. Mix lang muna natin maigi yun. Ulit yung ating mayonnaise na dinagdag. O, diba? Hindi yan, kung mas masarap kung Japanese mayo yung ginamit, pero yung ginamit ko dyan, yung atin lang Pilipino na mayonnaise. Oh. Yan, hindi ko na napakita sa inyo yung pagbuo ko ng rice balls, pero kasi unang naisip ko kasi wala akong gloves. Yung plastic labo na lang yung nilagay ko sa dalawa kong kamay. Tapos binilog-bilog ko na lang yan para mahawakan ko kasi mainit-init pa yun. Kailangan mainit-init pa, ibilog mo na yan or i-shape mo na yan para masarap. Ayan. Bali yung unang-una kong ginawa yun nasa gitna. Half cup lang yan ng mug. Tapos the rest, binilog ko na yan. Medyo ano lang yung shape ng pagkabilog niya. Pero okay na rin yan. Ayan, yan ang yung aking tuna rice balls. Naalala ko tuloy itong i-post dahil doon sa kinain ko dito sa buffet kanina na salmon onigiri. Kasi naisip ko, yung tuna rice balls ko, pwede yan maging tuna onigiri kung meron lang ako ng seaweeds or porikake din na ginamit. O, 'di ba? At ano lang din yun na on my opinion kasi ako yung kumain, ako din yung gumawa nito. Tapos yung kinain kong salmon onigiri, parang kulang nga siya sa lasa. Hindi katulad nitong tuna rice balls ko. Malasa, tamang-tama lang. Hindi naman yung super malasang malasa. Tamang timpla lang na pambahay. Ayun lang. Enjoy nyo sana tong aking tuna rice balls.